Good evening po. As dito sa Saudi Arabia, welcome back po sa Billy Pascual Autodesk Red Bit Tutorials. Topic po natin, topic number 9, creating family cuts basin using loadable family. So, start po tayo sa metric generic model na face base. Pakihanap nyo lang po yan at mag-create po tayo ng example ng cuts basin dito sa tutorial natin. Kung mapapansin nyo, meron po tayong box dyan and then may hidden line na reference. So, una, create po tayo ng reference plane. RP po yung command niya. Click lang po natin yan. Huwag mo natin intindihin yung sukat. Then, apply natin ang dimension, magkabila. And then, i-click po natin palabas dun sa object. And then, click po natin yung equal. And then, dimension po ulit tayo. Mamaya, i-explain natin kung bakit natin ginagawa yung ganyang steps natin. So, dito naman, sa kabilang side naman, command ng RP. Gawa tayo ng reference plane. Same lang nung ginawa natin kanina. And then, dimension. Click natin yung tatlong line. Then, ilabas po natin yung dimension sa labas ng object. And then, click natin yung EQ, meaning equal. And then, dimension po tayo the whole length niya. Same kanina. And then, dito, i-click po natin yung label sa tab sa taas. And then, lagyan natin ng description. Dito po ang nilagay ko is lean concrete length na in-applyan ko na 800 yung ano. Naka-millimeters po yung units natin dito. So, apply natin ng 800 and then click OK. So, same lang po dito sa wala pa po ako nilagay na 800. Label lang po muna ng description lang muna. Dito naman lean concrete. Then click natin yung okay. And then mag-create po tayo ng object using extrusion, yung tab sa taas. Click po natin yung extrusion. And then, dito po sa may selection dyan sa line o kaya polyline. So, nagkamali po ako dyan ng line. So, polyline po ang creation natin ng object dito. So, i-create po tayo ng rectangular sa loob muna. And then, command align, AL. So, yung basihan natin yung reference plane na kulay green na hidden line, ilock po natin na pagka ganoon yung sistema. Click muna natin yung reference line and then yung object na kulay magenta. And then, every step, ilock po natin. So, pag natapos na po natin yung ilock, i-click po natin yung finish. And then, dito naman, a-applyan na natin siya ng tinatawag na family types para magkaroon siya ng parameters. So, dito, lean concrete po muna na yung ginagawa natin dito. So, sa parameters, a-applyan natin siya dito ng gagawin natin example is 800 yung length and then 800 din yung width. I-apply po natin dyan. Then mapapansin nyo, nagkaroon na ng sukat yung ginawa natin dimension kanina. So dito sa project browser na natin, i-select po natin yung para magkaroon ng view yung 3D and then para na rin magkaroon ng view yung isang elevation para habang ginagawa natin nakikita natin yung development nung kine-create natin na loadable family na tutorial na to. So, dito naman, same process kanina, gagawa naman po tayo ng wall, pinaka-wall ng cuts basin natin. So, reference plane uli, gagawa tayo ng parang rectangular ulit. So, same process, dimension. Huwag mo natin intindihin yung sukat ng dimension, mamaya po natin siya a-applyan. So, the same process, click po natin yung equal and then para magpaparehas mamaya yung dimension ng both side. So, dito naman, same lang din po kanina. Apply lang po tayo ng reference plane. Then, dimension ng magkabilang side. Magkakaroon din po tayo ng length tsaka width para naman po sa gagawin natin na wall ng pinaka cuts basin natin. So, same lang process kanina. Pag na-kompleto na natin yung dimension,
So yung overall dimension na lumabas diyan sa pangalawang set natin is i-click natin and then label sa taas. Paki-click po yung label sa taas. Ila-label natin siya ng wall length. So same process kanina, wall length and then wall width para a-apply natin sa system family types mamaya ng family types and parameters para magkaroon din siya ng sukat. So kung mapapansin nyo kanina sa elevation, meron siyang tinatawag na reference level. Kumbaga yun yung level 0 na doon tutungtong yung cut spacing natin. So dito same lang po kanina, mag-create po tayo ng extrusion para naman sa wall. Ang gagawin po natin dito same lang kanina, kaya magkakaroon din po siya ng sarili niyang parameters para ma-set natin yung wall ng cut spacing na nakatungtong na siya doon sa link concrete natin. So ang ginawa ko po ditong example is 600 by 600 yung pinaka wall ng cut spacing natin. Pero yung height, assuming lang po natin na 600 din yung height. So dito sa elevation, pwede na lang po natin i-drag yung pinaka object natin. So ayun, paglabas sa 3D, nagkaroon na siya ng creations agad doon sa view ng 3D. So every development ng drawing natin, nakikita na agad natin kung ano yung magiging itsura. So since nakapaggawa na tayo ng wall, gagawa naman tayo ng pinaka ang tawag dito, magkakaroon siya ng yung parang chamfer sa loob na tutungtungan ng steel grating. So using void forms, kumbaga uukaan natin yung taas ng concrete. Pero dito muna tayo sa dito muna tayo sa void forms para magkabutas yung cut spacing natin. So pakisundan na lang po yung medyo mabilis po tayo kasi ngayon kasi hahaba yung duration ng video natin kapag hindi ko masyadong pagbabagal yung tutorial. So pakisundan na lang po yung galaw ng cursor ng mouse. So dito nagke-create na po tayo ng void forms para naman maukaan natin yung pinakaibabaw ng wall ng cut spacing kasi lalagyan po natin siya ng cut spacing. So dito naman po sa extrusion end, sa properties, doon po yung offsetting ng level niya doon sa reference point natin, reference level na elevation 0. Kayo na po ang bahalang maglaro ng level doon. So i-click natin sa model na shaded. So nagkaroon na tayo ng cut spacing dyan, given na sa elevation na view, and then additional view naman sa 3D view. Dito sa extrusion, pwede po nating i-drag yung object. So mapapansin nyo dito sa kabilang dito sa 3D, nakita naman natin na nagkaroon na siya ng pinaka chamfer sa loob, yung parang pagtutungtungan ng pagtutungtungan ng steel grating. Mag-create po tayo mamaya ng steel grating para yun na yung magiging magiging mismong cover na ang design niya is flat bar na 1/4 ang kapal na nakatayo. Parang ganun yung yung magiging example natin dito. So kung mapapansin nyo, kinat-cut ko po yung video dyan para hindi siya masyadong humaba. Nag-offset lang ako sa center line ng reference plane, 3mm magkabila, para makapag-create tayo ng another extrusion para dito naman sa magiging steel grating cover nung cut spacing natin. So nag-offsetting lang po ako dyan ng 3mm magkabila para mabuo natin yung 1/4 inch thickness nung pinaka steel grating natin. So mapapansin nyo dito sa elevation, yung extrusion na ginawa natin is pwede nating i-drag
laruin natin. So mapapansin nyo dito, dinadrag ko yung kapal nung flat bar natin na isasalpak natin dun sa itaas nung pinakatakip nung catch basin natin. I-drag lang po natin dyan para ang pinaka assumption ko dito is 1 inch yung ano, kumbaga kung nakatayo yung flat bar, parang 1 inch yung kapal niya. So i-view natin dito sa, bigyan natin siya ng view sa 3D. So yung another extrusion natin na ginagawa is para sa steel grating na. So yun, nagkaroon na siya ng isang pirasong flat bar sa taas. Yun yung indication na nakagawa na tayo ng isang pirasong flat bar. So ang magiging next step po natin dito is copy na lang. So assumption ko dito is 1 inch yung spacing niya papunta dito sa left side para makapag-create tayo ng steel grating na takip nung cut spacing natin. So kapag nakapag-command ka na ng unang spacing ng 25, so offsetting lang, pwedeng copy, pwedeng offsetting, na tigwa 1 inch yung spacing ng flat bar to flat bar. Nasa top view po tayo So after nating makreate yan, so nakita nyo sa 3D view, so nagkaroon na siya ng pinaka takip nung cut basin. So another diskarte, mirror na lang po natin yan pag nakapag-create na tayo ng ganyan, para at least yung process ng drawing natin sabihin natin medyo bumilis, kumbaga kaysa sa isa-isahin natin gawin na naman. Meron namang ibang way para mapabilis. So create natin yung yung 3D view. So makikita nyo dito, then dito sa lagyan natin ng shaded yung view ng front. So yun. So nakabuo na tayo ng isang cut basin. Yung tinutungtungan po ng link concrete na yan is yan po yung tinatawag nating work set plane or set work plane, na dyan po nakabase yung object natin na may function po yan. Kumbaga ito, naka-top view kasi tayo, yung pinaka work plane niya is yung box na malaki sa tinutungtungan ng lean concrete. So dito i-save po natin yung ginawa nating cut basin, na mapapansin nyo meron pong .rfa sa dulo ng file name. So indication po yan na yan yung type ng family na pwede nating i-load sa project. So dito na-save na po natin. Naka-open dito po yung mechanical sample natin, mechanical sample project. So nakapag-load na po ako kanina. So ang gagawin natin, since nakagawa ako ng panibagong example, ginawan ko ng cut basin 1 or cut basin 2 para maipakita ko dito na yung kaninang kinlik natin na family types and parameters, bibigyan natin siya ng pwede nating laruin kasi yung So hanapin lang po natin dyan, and then i-load po natin dito sa mismong project ng mechanical yung panibagong cut basin na ilo-load natin, na base dito sa ginagawa nating loadable type na family. Kasi meron po tayong tatlong types ng family Isa lang po ito sa isang example. Yung system family kasi po na tinatawag is yung parang built-in siya na Revit ni Revit, na dito mo na matatagpuan sa sample project, pero hindi mo siya mailo-load. Kaya nag-create po tayo ng tutorial na to para mapakita natin yung kaibahan ng system family sa loadable family. So dito mapapansin nyo, CM po yung command para makapag-load tayo ng object or element na na-create na natin, CM. So dito mapapansin nyo, cut basin 1, ito na yung panibagong
Kasi gumawa po ako ng nung sample na cast basin before yung tutorial natin para naka-prepare na po yung ginawa. Pero ginawa ko dito, nag-create tayo ng isang cast basin para makita natin na yung parameters niya is pwede nating laruin yung sukat. So dito ang ginawa ko, imbis na medyo kinapalan ko yung parang naging 65 yung labas-labas ng wall nung cast basin. Yun, yung parameters po diyan, pwede na nating laruin as per sa pati yung link concrete may parameters din po yun. Kung gusto nating ibahin yung object, or for example dito cast basin, pwede nating palakihin. Pwede natin laruin dito sa parameters. Parameters meaning yun yung tinatawag na given na sukat nung isang na-create na natin na family, na yun nga pwede nating laruin yung sukat niya. So dito pinapakita ko lang po diyan na yung comparison. So nagkaroon siya ng additional 25 na thickness ng wall compare dito sa bandang kanan na 600 by 600 yung labas-labas nung wall nung cast basin. So yun yung function nung ginawa nating family types and parameters kanina. So mailalaro natin dito. So dito naman naka-plan view po tayo. So magka-create tayo ng section line diyan para maipakita natin sa kabilang angulo naman na kung ano yung magiging itsura sa section. And then mapapansin nyo, yung kulay dilaw po na cast basin, nagkaroon po siya ng mechanical at na additional na level kasi doon po papasok yung tinatawag na work plane kanina, na hindi mo siya maimumove basta-basta, hindi mo siya mai-adjust basta-basta hanggat walang kinakapitan yung creation ng family mo. Kumbaga, hindi mo siya mamumove. Dito kasi naglagay tayo ng additional na level. So, sa madaling paliwanag, dun siya nakatongtong. Pwede nating laruin yan. Kung mapapansin nyo, minumove ko yung level ng mechanical. Ayun, sumusunod po yung cast basin as per sa elevation na gugustuhin natin. Mailalaro natin siya. Pero pag wala po siyang tinutungtungan na reference level, mahihirapan po tayo, mahihirapan po tayong i-move yung object na ginawa natin. Lagi po kasing may reference itong mga family. Kung halimbawa sa horizontal siya nakatungtong, or pag nag-create naman tayo ng family na laboratory, compare doon sa surface siya ng vertical kakapit. Ito sa surface siya ng horizontal lang kakapit. So yan, pwede na po natin laruin yung elevation ng cast basin natin na nagawa na natin. So given na comparison yung parameters na pwede nating palakihin yung ginawa nating cast basin. Medyo humaba lang po natin yung video. Nag-edit pa po ako dyan sa screen record na pine-play post ko kasi medyo mahirap din pong ipaliwanag para at least masundo naman nung mga baguhan na viewers natin kung paano yung, at least dito nakagawa na tayo ng loadable family para dun sa nagre-request na viewers natin, na sa tingin ko naman masusundan naman po nila. So salamat po sa suporta. Sa susunod na content po, Billy Pascual po, salamat po ulit.